Now let's go to the message of the Lord, and we entitled our devotion this morning, Beautiful Shadow of the Gospel. Alam niyo po ba na sa lumang tipan ay hindi lamang po puro kwento ng mga pangyayari, kundi meron pong magandang mensahe tungkol sa mabuting balita na ginawa na ng ating Panginoong Jesucristo sa bagong tipan. Kaya napakaganda na makita po natin the works of God, the works of Jesus, the favor of God, the grace of God, the love of God sa bawat chapter po ng Bible. And I committed to share this unto you in every pages of the Bible from Genesis to Revelation. Kaya medyo mahaba-haba po itong paglalakbay natin ito. Ako'y naniniwala na sa bawat pagtitipon natin ngayon every morning ay meron pong kapahayagan ng Panginoon sa bawat pahina or bawat kabanata ng ating pong Bible. So we are now in Genesis chapter 24. Ito di po'y kwento ng pagpapahanap ni Abraham ng mapapangasawa si Isaac. So this actually beautiful, Old Testament picture of God the Father securing the church or the bride of Christ, for His Son, guided by the Holy Spirit. Kasi ang alipin ni Abraham, ang pinakamatandang alipin, ay inutusan ni Abraham para kumuha ng mapapangasawa ang kanyang anak na si Isaac. At ako po ay namangha doon po sa determinasyon ni Abraham na kailangan ang mapapangasawa na Isaac ay mula sa kanyang lahi. So this is actually the picture that huwag kang makipag-connive or huwag kang makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Okay? So number one that we can see here in Genesis 24, 1-4. Actually, ang dami nito kaya lang, hindi natin kayang tapusin. Kaya minsan nagmamadali na ako magsalita o sa ganun ay matapos po natin kaagad. Number one is that we can see the initiative of the Father to secure a bride. The initiative of a Father. And that is also the initiative of our God the Father, our Father in heaven, to secure a bride for His Son, Jesus Christ. So, katulad ng pagpapadala ni Abraham sa kanyang alipin upang ihanap ng asawa si Isaac, ang Diyos natin, ang ating Ama, ang unang kumilos sa biyaya upang piliin ikaw, ako, tayo na mananampalataya bilang kasintahan, bilang bride para sa kanyang anak, ang ating Panginoon Jesucristo. At ang sabi po ng Bible ay, bago pa man lalangin ang sanlibutan, pinili ka na ng Diyos. Oh, glory to God. So, mga kapatid, we can see here the unconditional na pagpili ng Diyos sa iyo. Wala ka pang ginawa, pinili ka na ng Panginoon. So, dito sa kultura noon, nakita natin doon sa Genesis 22 na si Isaac po ay dapat patay na siya kasi hiningi ni Lord na ialay itong si Isaac doon po sa bundok Moriah. Ngunit we know the story. Naglaan ng Lord ng tupa bilang kapalit. Tupa. Biruin mo ba naman biglang may tupa po doon na nakasabit, So, dahil nabuhay si Isaac sa pamamagitan ng kapalit, karapat-dapat lang na hanapan ng mapapangasawa. Kasi during this time, I think 40 years old na itong si Isaac. At 100, almost 150 kasi 175 si Abraham nung mamatay, So ganito ang ginawa. So paano po yung ginawa ni
Abraham, ganito rin ang ginawa ng Ama sa atin, ng ating Diyos. Hindi tayo hinanap ng Diyos dahil tayo ay mabuting mapapangasawa. Or we are beautiful and we are, kabigha-bighaning bride ng Panginoon. Or dahil sa tayo po ay potensyal. That's the reason why God choose us. Or seek us. Hinanap tayo. Hinanap tayo ng Diyos dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. So bago pa man nalaman na kailangan mo ang Diyos, kapatid, bago mo pa man nalaman na kailangan mo ang Diyos, plinano na niya ang pagtubos sa iyo. Kaya makikita natin dito na ang biyaya ay hindi reaksyon ng Diyos sa iyong pananampalataya. Ang pananampalataya mo ay reaksyon lamang doon sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Na nung narinig mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, nagkaroon ka ng pananampalataya. Narinig mo yung biyaya ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay yan po'y biyaya. Because that love is unearned, undeserved, unmerited love of God for us. And that's why we called it grace. So nauna na ipinakita ng Diyos ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig sa atin bago tayo nagkaroon ng pananampalataya. Kaya, hindi reaksyon ng Diyos sa iyong pananampalataya ang biyaya. Hindi yung biniyayaan ka dahil nagkaroon ka muna ng pananampalataya. Doon sa Ephesians chapter 2, verse 8, grace first before faith comes. So sabi doon ay, by grace through faith. So nauna na ipinakita ng Diyos ang kanyang biyaya. At you know what? Dito po sa tekstong to, si Abraham na sumasagisag sa Ama ang nagtakda ng misyon. Hindi alam ni Rebecca na may nagaganap ng plano para sa kanyang kasal habang nag-aalaga siya ng tupa doon sa Haran. No? So sa ganitong kaparaan, gumawa ang biyaya. And we call that unsolicited, unmerited grace of God. Every mo, walang kamalay-malay itong si Rebecca na siyang matatagpuan ng alipin. At ito po'y naglalarawan, kapatid, na bago ka pa man nagkaroon ng interes sa Diyos, o bago mo pa man malaman na kailangan mo ng tagapagligtas, ang ating Ama ay nagplano na para sa iyong katubusan. Wala naman tayo nung nagpaplano ang Lord para sa ating katubusan. Actually, hindi nga natin alam ang ating patutunguhan. Mapunta tayo sa kapahamakan. Kaya again, ang kaligtasan ay 100% nagawa ng Diyos. Mula sa pasimula hanggang wakas upang tayo ay walang may pagmalaki. Basahin po ninyo ang Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Hindi ito galing sa ating mabubuting gawa upang hindi tayo makapagyabang. Kaya nga po tayo po na tumanggap ng kaligtasan ng Panginoon ay walang maipagyabang. Lahat tayo ay humble before God. And we cannot boast to our brethren or sa sino man, na tayo ay higit sa kanila or tinanggap ng Diyos tayo o mas malapit tayo sa Diyos dahil mas mabuting tao tayo sa kanila. No. We need to understand, mga kapatid, that God's acceptance of us is only by grace. God's acceptance for us is because of His own will and love. Kaya, kapatid, ang initiative ng pagpili ng Diyos ng mapapangasawa ng kanyang anak ay nagmula sa kanya pong sariling pasya dahil sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Yesus doon sa cross. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng spiritual na kapaguran or takot na baka ikaw ay maitakwil, friend, alalahanin mo na ang Ama ang pumili sa iyo. The Lord chose you.
Your Father in heaven choose you. Ang kanyang biyaya ay nakabatay sa iyong performance, no? Hindi nakabatay sa iyong performance ngayon, kundi sa kanyang walang hanggang pasya noon. It's not about your performance. Kaya kapatid, maglingkod ka sa Diyos, hindi dahil sa takot na baka mawalan ka o maiwanan o iwanan ka niya, no? Yung iba nga natatakot pa sa kung bakit ganun ang sigasig ng kanilang paglilingkod, baka hindi sila maisama sa rapture. Or baka hindi sila papasukin ng Diyos. No? May takot. Ang paglilingkod po na naintindihan ang pag-ibig ng Diyos, ang paglilingkod na naunawaan mo na ang Diyos muna ang pumili sa iyo ay paglilingkod na puno ng kagalakan, puno ng kapayapaan at walang takot sa puso. Kaya kapatid, this message open our mind that it is God who initiates salvation. It is God who initiate the choosing, yung pagpili. Ang pagpipili ay nanggaling sa Diyos, hindi sa'yo. Pinili ka ng Diyos. Ikaw na kay Kristo ngayon, pinili ka ng Diyos. Again, maglingkod sa Diyos, hindi dahil sa takot na baka iwanan ka niya, kundi mula sa security na siya ang nag-initiate at magpapanatili ng iyong relasyon, ng ating relasyon sa Kanya. Kaya ba sabi po ng Hebrew chapter 13, I think in verse 5, no? Na He is the author and the finisher of our faith. Siya ang pasimula, siya rin ang magwawakas. Siya ang magpapaging perpekto ng ating pananampalataya. So the first message here in Genesis 24 is that it is the Father, our God, who initiates the choosing, ang pagpili. No? Hindi po galing sa atin ang pagpili sa Kanya. Katulad ng pagpili kay Rebecca. Kasi si Rebecca, wala siyang kaalam-alam na siya yung mapapangasawa. Number 2, in Genesis chapter 24 verse 5 to 9, we can see here the Holy Spirit ministry. The ministry of the Holy Spirit. Ito po'y kumakatawan sa alipin or dun sa servant, no? The unnamed servant. Pero actually, ito po'y sabi nila si Eleazar, kaya lang unnamed, hindi po talaga na pangalanan. Who does not speak of himself, but points entirely to Isaac. Pupunta siya at hindi siya magsasalita para sa kanya, kundi magsasalita lamang itong alipin na ito para kay Isaac. Sa yaman ni Isaac, sa yaman ng kanyang Panginoon, no, na si Abraham. Yun po yung kanyang ipapatotoo. Alam niyo, during this time, dun po sa verse 1 ng Genesis 24, mayamang-mayaman na si Abraham. Sobrang yaman na siya. Pinagyaman na siya ng Panginoon. Napulpil na po yung pangako ng Diyos kay Abraham dito po sa chapter 24. Kaya nga, the unnamed servant does not speak of himself, but points entirely to Isaac, his wealth and his father's inheritance. This is the type of the Holy Spirit. The Spirit's primary mission today is to reveal the beauty and riches of Jesus Christ. Kaya ang banal na Espiritu ngayon sa atin, mga kapatid, wala po siyang ibang ipapahayag, kundi yung pong kabutihan, kagandahan, kayamanan, pag-ibig ng Ama at ng kanyang anak sa atin. Sabi po doon sa John 16:13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa Kanya. See? The Holy Spirit will not speak and will not teach about Himself. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya
at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Actually, what the Holy Spirit speaks is all about Jesus Christ. And even about the things to come. Pararangalan niya ako dahil sa akin, manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. See, this is the ministry of the Holy Spirit to glorify the Son, to speak about the Son. Kaya makikita ninyo kung ang nagtuturo sa atin ay led by the Holy Spirit. The teaching of a pastor that is led by the Holy Spirit is not be point out. Lagi niyang inilalabas, itinuturo si Kristo. Yung gawa ni Kristo, pinaparangalan si Kristo, ipinapaunawa ang mga bagay na inihanda ni Kristo para sa iyo. Kasi si Kristo po ang bride, ay ang groom natin. Katulad po ni Rebecca, no? Ang trabaho po nung alipin ay pupunta kay Rebecca, which is we are the picture of Rebecca. We are the picture of that bride na walang kaalam-alam, walang kamalay-malay, pero pumunta ang banal na espiritu. Pumunta ang alipin para ipaalam, ipaabot ang yaman ng kanyang ama. Oh, yaman ng kanyang ng kanyang amo, yaman ni Isaac. So ang alipin, no, ay hindi nagdala ng sarili niyang mensahe. Hindi niya sinabi kay Rebecca na tungkol sa kanyang sarili, no? Ang buong focus po niya ay ang yaman ng ama at ang katatayuan ni Isaac na nag-iisang tagapagmana. So this is the mission of the servant, which is the picture of the Holy Spirit. Ito ang dalisay na ministeryo, kapatid, ng banal na espiritu. At sa ilalim ng bagong tipan, hindi niya tayo sinusumbatan ng ating mga kasalanan. Dahil binayaran na ni Jesus. Kundi ipinapaalala niya sa atin ang katwiran na mayroon tayo kay Kristo. That is the work of the Holy Spirit nowadays. Lalong-lalo na tayo na nakipag-isa na sa ating Panginoong Jesucristo. The Holy Spirit will not condemn you. It will not disqualify you. It will not destroy you. But the Holy Spirit is your helper. The Holy Spirit is your comforter. Whatever situation that you are going through this time, the Holy Spirit will comfort you. It will strengthen you. Kaya makikita po ninyo, no, na ang Espiritu Santo ay pinapaalala ang mga bagay na ginawa na ng Panginoong Jesucristo sa atin. And I do believe that is the ministry of the Holy Spirit. Not to condemn, not to disqualify the believers. Na kapag nagkamali ang believers is that not to remind them of hell, but to remind them that they are a child of God. The Holy Spirit will come to remind you when you do mistakes that you are a child of God. You are God's beloved. Hallelujah. So, hindi niya tayo sinusumbatan sa ating mga kasalanan dahil binayaran na ni Jesus. Kundi pinapaalala niya sa atin ang katwiran na mayroon tayo kay Kristo. Ang Espiritu ay hindi nagtuturo sa atin na tumingin sa ating sarili, kundi kay Jesus lamang. That is the ministry of the Holy Spirit nowadays. Kaya kapatid, kapag inuusig ka sa iyong budhi o ng kaaway ng diablo dahil sa iyong mga nakaraang pagkakamali, listen. Listen to the whisper of the Holy Spirit. Huwag mong subukang hilingin sa sarili mong lakas. Do not lean on to your own strength. Kundi ask the Holy Spirit. Thank the Holy Spirit sa pagpapaalala sa iyo ng katwiran na meron ka kay Kristo. At ipagpapasalamat mo sa iyong kahinaan, siya ang iyong kalakasan. Na sa iyong kawalan, siya ang iyong kayamanan. So, every time that we are going through any
difficulties or, mga pagsubok sa buhay, alalahanin nyo laging, kausapin natin lagi ang Banal na Espiritu. Ipagpasalamat natin na ipinapaalala niya sa atin kapag tayo nagkamali, si Kristo ang ating katwiran. Kapag tayo naghihina, siya ang ating helper, siya ang ating kalakasan. Na kapag tayo po ay nagkukulang sa mga pangangailangan, ipagpasalamat mo that the Holy Spirit remind you that Jesus Christ is your riches. Mayaman ang iyong groom. Mayaman ang tumawag sa iyo. So ibaling mo ang iyong tingin mula sa iyong problema patungo sa kasapatan ng Panginoong Yesus. Rely on the Holy Spirit to guide your daily steps and open your eyes to understand the boundless grace and majesty of Christ Jesus in your life, my friend. Again, the Holy Spirit ministry is to glorify the Son. Now, dito po sa verse 12 hanggang 15 ng Genesis, makita po natin dito that the simple to receive the grace of God is by faith. Para matanggap mo yung biyaya ng Panginoon, kailangan ng pananampalataya. So dito, si Rebecca ay isang ordinaryong babae na nag-iigib ng tubig. Ang kanyang pagiging karapat-dapat ay hindi galing sa kanyang dugong bughaw, royal blood, o dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil siya ang pinili ng Diyos. So kita po ninyo yung kalagayan natin. Ang pagpili sa atin ng Diyos ay hindi dahil po sa anumang background meron tayo. Anong yaman meron tayo, anong edukasyon meron tayo, anong pinagmulan natin. Isa tayong ordinaryo. Actually, kahit na mayaman ka, kahit nga pinanganak ka pa sa mayaman na bansa, that's not the reason why God chooses you, my friend. Kaya, nang suotan, nakita nung alipin doon sa verse 22, nang suotan siya ng alipin ng mga gintong pulseras at hikaw, hindi pa niya alam kung sino si Isaac. Hindi pa niya nakikita si Isaac, yung mapapangasawa niya. Alam niyo ba na tayo bilang mga inihanda ng Diyos na mapapangasawa ng kanyang anak, ng ating Panginoong si Kristo, ay dinamitan na niya tayo ng kayamanan. All blessing, ang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 3, all blessing in the heavenly place has been given to us. Katulad nito, hindi pa nakikita ni Rebecca si Isaac, pinagpala na siya. Binigyan na siya ng pulseras, ng hikaw. Alam niyo yung pulseras, binabasa ko po, 115 grams na ginto. Yung 1 gram lang na ginto ngayon, mamahali na. 115, ang bigat na pulseras. Mga hikaw, yung singsing. So, sinuotan siya ng yaman bago pa man siya sumagot ng oo. Wow, I love that. Before you say yes, sinuotan na siya ng yaman. Ito ang larawan ng justification by faith o pagpapatunay ng katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga regalo ng Diyos, katulad ng kapatawaran, ayan ang mga regalo na hindi kayang bayaran ng pera, mga kapatid. Kasi akala natin, ang mga regalo ay ginto lamang na katulad dito. No, ang regalo ng Diyos sa atin, kapatawaran. Kaya nga yung pagpapatawad ng iyong kasalanan, kapatawaran ng iyong kasalanan, isang malaking pagpapala yan, kapatid. Sabi nga ng Romans chapter 4, blessed are those whose sins are forgiven. Kaya, kung maintindihan mo na ikaw ay pinatawad ng Diyos, kahit hindi po pa nakikita yung kanyang anak, kapatid, pinagpala ka na. You are blessed because you are forgiven. Pakisulat nga po ninyo dyan, I am so much blessed because I am forgiven. Oh, I am so much blessed because I am made righteous.
I am so much blessed because God's strength, God's anointing, God's power is on me. Nasa sayo na ang lahat na yan. So yung regalo na yan, nakapatawaran, katwiran, pagtanggap, kalakasan, ay ibinigay na sa atin habang tayo ay nasa gitna ng ating ordinaryong buhay. Hindi pagkatapos nating maging banal, mga kapatid. Rebecca did not earn the expensive gifts or the invitation to become the bride. She simply offered hospitality, received the servant's gift, and believed his word. Basta tinanggap lang, walang ginawa. Walang pinagpaguran, no? Kaya by grace, you have been saved through faith. According to Ephesians chapter 2 verse 8, my friend. This is not your own doing, it is the gift of God. Kaya hindi pinili ng alipin si Rebecca dahil nakita nitong perpekto o banal ang babae. Pinili siya dahil ito ang itinakda ng tapat na tipan ng Diyos, the covenant of God. Same thing with us. Pinili ka ng Diyos because of His covenant. Hallelujah. Ang biyaya ay hindi gantimpala para sa mga taong mabubuti, kundi tulong ng Diyos para sa mga taong walang kakayahang iligtas ang sarili. Again, mga kapatid, makita natin dito that laging ang biyaya ng Diyos ang siyang nagbibigay ng pagpapala sa mga taong pinipili ng Panginoon. So you need to believe, my friend, na pinagpala ka na. Kaya nga po yung salita, I am blessed. Ibig sabihin, hindi lang basta inaawit natin sa Diyos, I am blessed. I am blessed. Every day of my life, I am blessed. Yung iba siguro kumakanta and yet makikita nila yung kawalan nila. Kapatid, you are blessed beyond measure. Because God has given you many, many gifts. Ang daming gifts na binigay ng Diyos sa iyo, bago pa man ang lahat. Kaya, mga kapatid, yung pong paniniwala na kailangan mo munang magbago, bago ka tanggapin ng Diyos, dapat mawala sa isipan natin yan. Tanggapin mo ang katotohanan na binihisan ka na ni Jesus ng kaniyang katwiran. You are enclosed with God's righteousness, with Jesus' righteousness right now. Ay kung nahihirapan ka sa mga bisyo mo o mga masamang ugali mo, nahihirapan ka na baguhin. Meron kang mga ugali na parang ang pangit. Pati ikaw ayaw mo. Hindi lang ayaw ng mga kapitbahay mo, no? Pati ikaw ayaw mo yung ugali mo. Nahihirapan kang baguhin. Hindi mo kayang baguhin. And yet, tinanggap mo ng Panginoon. Kapatid, huwag mong subukang baguhin ang sarili mo sa pamamagitan ng iyong sariling lakas para tanggapin ka ng Diyos. Ito ang gawin mo. Tanggapin mo ang kanyang pagtanggap upang magkaroon ka ng lakas na magbago. Ulitin ko. Tanggapin mo na tinanggap ka ng Diyos. I am accepted by God. I am loved by God. I am chosen by God. At kapag ito po ay nag-sink in sa iyo, magkakaroon ka ng lakas na magbago. No? Kaya, sabihin mo, tinanggap na ako ng Diyos, kaya may kapangyarihan na akong talikuran ang kasalanan. Come on. Tinanggap na ako ng Diyos, kaya may kapangyarihan na akong talikuran ang kasalanan. Ang pagtanggap sa atin ng Diyos, ang magbibigay sa iyo ng lakas para talikuran ang hindi kaaya-ayang ugali, buhay na meron tayo. Kaya huwag kang magtago o lumayo sa Diyos, kapatid. Lumapit ka kaagad ng may tapat na pagsisisi. Ibig sabihin ng pagsisisi is that you need to recognize that what you did is wrong. Ang trono ng Diyos ay trono ng biyaya.
Lagi nating sinasabi yan, di ba? Hebrews 4:16. Ang trono ng Diyos ay trono ng biyaya. Ang trono ng Diyos ay trono ng pagtanggap. Hindi ka itatakwil, hindi ka huhusgahan, hindi ka ipapahiya, kundi bukas kamay na tatanggapin ka ng Diyos. At dahil alam mo, no? Dahil alam ng Diyos na kailangan natin ng tulong niya sa oras ng ating kahinaan, hindi sa oras ng ating kalakasan. Kaya kapag nanghihina ka, hindi mo kayang baguhin ang buhay mo, kapatid, again, come into the throne of grace. And, one more that we can see here is that in Genesis 24, in verse 22, at saka verse 53, the servant opened Rebekah's eyes to the reality of Isaac's wealth and inheritance. So, ang servant, sinabi niya, ang yaman ng aking amo. At walang ibang tagapagmana kundi ang kanyang nag-iisang anak, si Isaac. Ganun din, di ba, sa atin? Ang yaman ng ama, walang ibang tagapagmana kundi ang ating Panginoong Jesucristo. The Holy Spirit reveals the unsearchable riches of Christ that believers inherit as co-heirs. Siyempre, ipinapaunawa dito ng alipin na yung yaman ni Abraham, meron lang siyang kaisa-isang anak na tagapagmana at yun ay si Isaac. At ang mapapangasawa niya ay kasamang tagapagmana. Friend, you are co-heirs with Christ. The riches of the Father is for His Son, and you, being bride of Christ, is co-heirs with Him. Hallelujah. Kaya sabi po ni Pablo in Ephesians chapter 3 verse 8, bagamat ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay binigay sa akin upang ipangaral sa mga hentil, tayo yon ang mga di masukat na mga kayamanan ni Kristo. So ang gospel, kapatid, ang ebanghelyo ay nag-ahayag ng unsearchable riches of Christ. Ganyan po ang sinabi po ng alipin nung sila po ay tinanggap. Itong alipin na to tinanggap na po doon sa bahay po ng ni Bethuel, ang tatay po ni Rebecca. Ipinahayag niya, ibinahagi niya yung pong yaman ng kanyang amo. Oh, glory to the name of Jesus Christ. Kaya, nang ibigay ng alipin ng mga pilak, kasi binigyan niya ng pilak, binigyan niya lahat binigyan pa niya si Laban, binigyan niya rin yung tatay, yung nanay, at ang daming ibinigay kay Rebecca. Nang ibigay ng alipin yung mga ginto, pilak, at mga mamahaling damit sa pamilya ni Rebecca, pinatunayan niya na ang pakikipag-isang ito ay hindi magiging pabigat kay Rebecca. Oh, glory to God. Si Isaac ang may-ari ng lahat at si Rebecca ang makikinabang. Tayo, mga kapatid, ang larawan nito sa atin is ito yung tinatawag na great exchange. No? Lahat ng yaman ngayon na ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo ay tagapagmana tayo. Kinuha ni Jesus ang ating kahirapan, kasalanan at sumpa sa cross at ibinigay niya sa atin ang kanyang kayamanan, ang kanyang kabanalan at ang kanyang pagpapala. Hindi ka tinatrato ng Diyos, kapatid, batay sa iyong sariling account, in your own account, kundi batay sa walang katapusang yaman na account ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya believe this, my friend, you must see yourself. Maaring wala kang yaman na makikita na katulad ng yaman ng mundo, pero believe this, walang ibang tagapagmana ang Diyos kundi ang kanyang anak, at ikaw bilang bride ng Panginoong Yesus ay tagapagmana. Kaya kapag nakakaranas ka ng kakulangan sa pera, sa emosyon, emotional na lakas, nakakaranas ka ng kakulangan o sa karunungan, kapatid, huwag kang magpanik na parang ikaw ay isang ulila o wala ka nang mapagkukuhanan. Ikaw ay ikinasal sa may-ari ng buong mundo. My friend, you are wedlock with the owner
of this world. Kaya manalangin ka mula sa posisyon ng tagumpay at hindi sa posisyon ng kakulangan. Kapag tayo po'y mananalangin, you have to pray in the position of a victorious bride of Christ. Hallelujah. Huwag kang mananalangin mula sa kakulangan. Manalangin ka mula sa posisyon ng tagumpay. Dahil kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos, gamitin mo ngayon ng mga spiritual na kaloob. Alam niyo mga kapatid, na binigyan tayo ng Diyos ng yaman. Maring walang yaman na nakikita ng iba, pero you have riches in the inside of you. You have riches deposited in the inside of you. Ano yun? Mga yaman na yun. May kaloob. Ang daming kaloob ng Lord sa atin. Kaloob ng pagtuturo, kaloob ng pagtulong, kaloob ng panghihikayat ng mga tao sa Panginoon, no? Kaloob ng pamumuno. Ang dami. The Lord has given you gift. I do believe sa akin, ano? Kasi sa akin, hindi naman ako marunong magsalita, no? Pero I do believe na yung pong kakayahan ko na makapagsalita, it is the gift of God, and this is God's riches deposited in the inside of me. At lalo na po kayo, mas magaling kayo. Hallelujah! Mas pinagpalak pa kayo dahil pagdating sa mga bagay na natutunan niyo sa mundo, mas marami. So, gamitin mo ang lahat ng yamang ibinigay sa iyo ng Panginoon bilang pasasalamat sa selyo ng kaligtasan na nasa sa iyo, kapatid. Kapag nakakaramdam ka ng kawalan, ng halaga sa mundong ito, tingnan mo ang mga espiritual na alahas na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kung paanong maraming alahas, kayamanan na ibinigay ng alipin kay Rebecca, maraming espiritual na alahas na ibinigay sa iyo ng Diyos. Just look on those. And yun po yung mga kayamanan. Oh, glory to God. You are full of God's riches. Alam niyo ba, kapayapaan na galing sa espiritu ay kayamanan, kagalakan, pag-asa. Di ba? At yung pong bunga ng espiritu ay kayamanan po yan. Maraming tao, walang kagalakan, walang kapayapaan. Di ba? Yung lang meron kang pagpipigil, may pag-ibig ka, yan kayamanan yan. Gamitin mo yung mga kayamanan na yan upang maging pagpapala sa iba. Kaya kapatid, maglakad ka ng may banal na integridad at dignidad. Okay, gusto ko pong tapusin ito. Last po ito. No, last. Yung desisyon ng pananampalataya sa gitna ng biyaya. Yung pagsama ngayon. Magdidesisyon ngayon to si Rebecca. Nasasama. Hindi pa niya nakikita. Rebecca made a radical choice of faith. She left her home, her family, and everything she knew to commit her life to an unseen bridegroom whom she would only meet at the end of the journey. Hindi pa niya nakikita pero sasama siya sa isang estranghero para lang makipag-meet sa groom. Mga kapatid, ito po yung radical na bunga ng biyaya, radical na pananampalataya na bunga ng biyaya. When the grace comes in to you and you receive the grace of God, it will cause you to have a radical decision and radical choice of faith. Kaya sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 8, though you have not seen Him, kahit hindi mo siya nakikita, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. Kaya kahit hindi pa natin nakikita ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Hindi pa natin siya nakikita sa ngayon, pero naniwala tayo sa Kanya, nagalak po tayo sa Kanyang mga pangako. O katulad tayo ni Rebecca, handang sumama doon po sa guidance ng banal na espiritu ng alipin, mga kapatid. Kaya nung tanungin si Rebecca, sasama ka ba sa lalaking ito? Hindi mo pa kilala. Sasama ka ba? Ang sumagot po agad siya ng sasama ko. Oo, sasama ko. Iniwan niya ang kanyang nakaraan, ang kanyang pamilya, ang kanyang lumang buhay para sa isang lalaking hindi pa niya nakikita. Ito ang kapangyarihan ng biyaya, mga kapatid.
Kapag nakita mo ang ganda ng pag-ibig ni Jesus, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong iwanan ng mundo. Kusa mo itong tatalikuran dahil nakatagpo ka ng dakilang pag-ibig. Ang pag-alis ni Rebecca ay hindi pagsisikap o effort upang maligtas, kundi ito ay bunga ng kanyang pagtitiwala sa pangako. So ganun din tayo. Hindi mahirap, mga kapatid, na iwanan natin ang mundo, iwanan natin ang mga nakaraan na buhay natin dahil natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang biyaya ng Diyos ay hindi pumupersa. The grace of God will not force you, my friend. Kaya nga yung mga tao na pinipilit mo na maglingkod sa Diyos, pinipilit mo na pumunta sa church, pinipilit mo na ganito, hindi nila nakita ang pag-ibig ng Panginoon. Si Rebecca ay naniwala sa sinabi ng alipin, is the picture of the Holy Spirit. When we believe the testimony of the Holy Spirit, my friend, now we are ready to leave the world. Okay? Ang biyaya ng Diyos ay hindi pumepersa, no? Na parang robot. Sa halip, binabago nito ang ating puso upang ang ating kalooban ay kusang loob at masayang sumunod sa Kanya. Mga kapatid, masaya ang maglingkod sa Diyos dahil nakita mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ang tunay na Kristiyano ay hindi sumusunod sa Diyos dahil sa obligasyon. O hindi ka sumusunod sa Diyos dahil sa takot ka sa impyerno, kundi dahil nabihag ang iyong puso ng kagandahan ng pag-ibig ni Jesus. I love it. Sumusunod ka sa Diyos ngayon dahil nabihag ka ng kagandahan ng pag-ibig ni Jesus sa iyo. You are amazed of God's love for you. Kaya kung mayroong bahagi ng buhay mo ngayon na inihingi ng Diyos na isuko mo. Ba? Halimbawa, eto maling relasyon, illegal na negosyo, or anything na nakatagong kasalanan. Huwag kang matakot na magtiwala sa Diyos. Huwag mong sabihin na, paano pag iniwan ko to? Paano pag inalis ko to? Anong magiging buhay ko? Huwag kang matakot, kapatid. Higit na maganda ang magiging kalagayan mo, kalagayan ng buhay mo, kapag hiniwan mo ang haran, iniwan mo ang lumang buhay mo katulad ni Rebecca, dahil ang pagdadalhan sa iyo ay isang maganda, pinagpala, mayaman na buhay. Ang biyaya ng Diyos ay sapat upang punan ang anumang mawawala sa iyo sa mundong ito. Ulitin ko, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay sapat upang mapunuan ang anumang mawawala sa iyo sa mundong ito. Sa pagsunod mo sa Diyos, kung meron ka mang bibitawan, hindi ka mawawalan sapagkat ang biyaya ng Diyos ay ibibigay sa iyo ng higit pa ang mga bagay na nawala sa iyo. Kaya kasi maraming tao ayaw mabitawan yung pong nakaraan, ayaw mabitawan yung pong mga pinanghawakan nila sa mundo kasi nga nagtatakot sila ang kanilang buhay. Ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa pagkabighani sa pag-ibig ni Jesus. Can you write this down, mga kapatid? Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagkabighani sa pag-ibig ni Jesus. Nabighani ka ba sa pag-ibig ng Lord, kapatid? Ay kung nahihirapan kang iwanan ang isang lumang bisyo, no? The old habits, just keep your focus on the beauty and grace of our Lord Jesus Christ. Habang lalo mong nakikita kung gaano kanya kinalulugdan, mawawala ang iyong desire sa mga makamundong bagay. Ang pagsunod ay nagiging isang pribileyo, hindi isang pasanin. Again, kapag nakita mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, ang pangako ng Diyos sa iyo, ang pagsunod ay hindi isang pasanin, kundi ito isang pribileyo. And sabi po, as you behold the beauty of the Lord, beholding as in a mirror the glory of the Lord, we are being transformed into the same image
from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Sabi po ng 2 Corinthians 3:18. Kaya habang tumititig ka sa kagandahan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa kayamanan ng Diyos, sa pangako ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, sa iyo, kapatid, you are being transformed from glory to glory. Magniningning ang buhay mo. Kaya, ang desisyon mo na sumunod sa tawag ng Diyos ay hindi kawalan. Ang desisyon mo na iwanan ang lahat sa paligid mo, kapatid, yung lumang mong pagkatao, yung lumang buhay mo ay hindi kawalan. A very good life, a shining life awaits you, my friend. You are being transformed from glory to glory. At ito po ang nangyari sa buhay ni Rebecca. Nagdesisyon siyang iwanan ang kanyang pamilya, ang kanyang kamag-anakan, ang Haran at pumunta sa itinakda na pakakasalan niya. Ganon din tayo. Iniwan natin ang mundo para tayo po ay pumaroon sa ating bridegroom. Our handsome, beautiful, very rich, very, very loving bridegroom. And that is our Lord Jesus Christ. Father, thank you for the message today. Ang sarap pong makinig sa iyong salita. Ang sarap pong pakinggan, Panginoon, ang mensahe ng bawat chapter ng Bible. Sapagkat ipinapakita po nito, Panginoon, ang larawan kung gaano kaganda ang mabuting balita. The beautiful shadow of the gospel, Father. Thank you. And bless everyone listening. Let them get in love with you, Father God. Let them have that heart's desire to obey you and to follow you, to leave the world without hesitation, Father, and coming to you with a humble heart, receiving your love. Father, I thank you. I bless them in Jesus' name. Amen and amen.